I heard baby crying. Pali. Oh my gosh. 1, 2, 3. Oh, she delivery under the bed. Okay, no need apa. Just leave it. Delivery. Yeah. Under our bed. Ah, yeah, Didi. No, inside. Under bed. Okay. Oh, she asked for help. Yeah. Wait lang po, baka Ilagay mo si ano dito na. Where? Ilan? Isa pa lang? isa pa lang. Only one? Oh my. Ay, ayun, meron pang isa doon. Where? Ano sa dulo? Oh. Cutting. Oh my God, too small. We cutting. Ate, check mo dun, ate. Pwede i-cutting mo na lang, ate. Wait, huwag niyo i-drop mo ha. Opo. Oh. Come on. Oh my God. Sige, ate. Only two. Only two? Oh my On the God. way. Only two. Check mo daw, ate, baka meron pa. Oh, the baby is too small. Wala na. Wait, the flashlight. Oh my God. Bring more. Clean up, Didi. Yeah. Wow, the baby is too small. Wait. Do not allow anybody here. So. Opo. Yeah. Oh, nanay ka na. Congratulations. Yeah. December 9, mga kamuma, lumabas ang baby ni Mommy C3. Mami, nagyud si C3 in tawon, oh. Pero duha gyud ang una nga ni gawas, mga kamuma. So, dalawa kasi yung narinig ko. Alis na sana ako, kaso may narinig nga ako na iyak ng baby. Kaya ayun, na-delay na naman ang pag-alis ng mama nyo. Kaya syempre, priority nato ni akong anak, no. Kay nanganak naman, na jud ko'y apo, mga kamuma. Kaya sabi ko kay Appa kasi parang hindi pa kasi lumiliit yung tiyan niya, mga kamoma. So feeling ko talaga meron pang natira na dalawa. Bilang nanay, kailangan mo talaga ng lakas ng loob. Kaya kain ng madami si C3 kay para napakay kusugron. So ayan, mga kamoma, sobrang liit ng mga kitten. Ayan, nagsamok-samok pa ni si Mochi kay uncle na si Mochi, mga kamoma. Nagwar na po ding duha da sa duyan ko'y grabe talaga ni Simyong ba, troublemaker pud usahay ni siya. Kaya ang ginawa ko, mga kamoma, para hindi maisturbo si Mami C3 kasi kailangan talaga nila nakatago yan sila. Kaya yun, pag uwi ko sa bahay, ayun na, 4 na nga yung lumabas, mga kamoma. Kaya teka lang, ang pangutana, kinsa mangyud ang amahan ani, sino ang tatay ng anak ni C3? Parang merong konting dilaw, mga kamoma. Siguro patak lang ito ng tubigan ni Uncle Fifi, oh. Tingnan nyo kung meron ba kay Uncle Fifi dito. Kay murag dili pa man kay ni nato maklaro. Pero feeling ko talaga, mga kamoma, yung 90% dito ay yung boylet niya doon sa labas. Kasi nagkaroon si C3 ng boyfriend. Nakadalawang beses kasi siyang tumakas. So wala tayong choice, ganyan talaga. Pero ipapaasawa na natin si C3 kay Uncle Fifi. So murag na shock yun ni si Yowo in town. Oh, pati si Gumdori, meron na naman silang bagong pamangkin. So grabe na excited, mga kamoma, no? Sa wakas, experience na rin kami na meron na kaming apo. So ayan na talaga yung pangarap ni Mama, kahit hindi man matutupad kay Uncle Fifi, pero at least tinupad ni C3. Pero unsaon po na magbuhian ni taon. At syempre dahil mahal ko nga ang anak kong si C3, so syempre mas lalong dumoble pa yung pagmamahal ko dyan sa mga babies niya. Parang bumalik na rin yung kulay ni Namiani at saka ni C4, dumoble pa, mga kamuma. O diba, ilan yung nawala tapos merong bumalik, mga kamuma. So ganito pala yung feeling in town, no? Tingnan nyo, parang merong patak na pagkadilaw-dilaw, mga kamuma. Tanawon gud ninyo, oh. Kasi naay si Uncle Fifi diha ba, o yung patak-patak ng luga ni Uncle Fifi. Pero sige lang, ato ni ipa-assume kang Uncle Fifi, no? Kaya si Uncle Fifi na ang daddy nila. So instead na Uncle Fifi, Daddy Fifi na ngayon si Uncle Fifi natin. Grabe jud ang bantay ni Apa ani sa iya, mga kamuma. Kay giingnan jud nako na wag niya talagang pabayaan itong anak niya habang wala pa ako. Kaya sabi ni Apa, habang nagpapadudo daw si C3 ay pinapakain niya, sinusubuan niya, mga kamoma. Maasahan mo talaga ito sa Apa, no? Super cute na mga baby ni C3. At syempre, tingnan nyo, hindi pa namin alam kung ano yung gender ng mga ito, kay dili pa expert ang mama. At syempre,
wala pa kaming pangalan, ipapangalan sa kanila mga kamuma. So, kaya mag-suggest na rin kayo kung ano ipapangalan natin dito sa baby ni C3. Akala ko talaga kasi makakatapusan for January pa manganak si C3 mga kamuma na. Pero tira ba di ang paspasa sa iyong pagkaanak? Oy, kinagbiniga-biga naman dahil dito sa gawas. Siyempre sa una nagagalit pa tayo no kung bakit nabuntis yung anak natin. Pero kapag nakita na natin yung apo natin mga kamuma, yung galit natin ay nawawala. Siyempre napalitan ng saya mga kamuma. Kay ibaba talaga ang merong baby sa loob ng bahay natin. Tingnan nyo, 4 pa dyan kabuok. Sabi ni Apa, ipapaampon daw namin to kay baka hindi daw namin kaya pag sure sa diha. First apo pa lang nako niya. Gusto niya ipaampon, kahilas ba? Wala akong maipapaampon dito sa kanila mga kamuma. Bahala na. Kay igapang ko talaga to mga kamuma para mabuhay ko lang sila hanggat nandito ang muma. Sus na lang gusto ko man i-check kung meron bang kifay dito mga kamoma or lato-lato. Kaso parang hindi man kasi expert ang moma nyo sa pagtingin mga kamoma. Sa pag-check dito kung alin dito yung may kifay at lato-lato. O sige na, i-check na natin ulit ito. Siguro baka mga after 1 week mga kamoma, diha na natin malalaman kung sino dito yung may kifay. Namiss yun ko, murag na ayun siya gamay-gamay na pagkadilaw-dilaw mga kamoma. Kakute talang yung taon sa kong mga apo in tawon. Siyempre dito na namin sila nilagay sa loob ng kwarto namin mga kamoma kay para ma-check yun. Very healthy talaga ang baby. So grabe saludo jud ko kang C3 mga kamoma dahil sa safe delivery. Buti na lang, pati si C3 healthy din siya. Murag wala lang, no? Ayan, tito na sila C1. Okay na sila. Okay. Sino ba kasi tatay niya?